Mag-harvest ulit tayo ng bee manure. At ito talaga yung advantage kapag may net yung ilalim. No, kaya ko pala ito nilagyan ng net, no, para hindi makapasok dito yung maraming bee sa ating growing area. Bakit? Puro carnivorous plant po alaga ako dito sa taas. So nilagyan ko na ito, pero dahil hindi pa rin naman ganun ka-perfect yung pagkakagawa ko, may nakakalusot pa rin na pailan-ilan, pero hindi marami. Tulad dati na ang dami talagang pumapasok at maraming namamatay. Ngayon siguro, wala na siguro sa 10 or around that numbers na lang. Plano ko na rin itong ilagay sa box since medyo acclimated na siya or sanay na sila sa klima dito sa aming growing area. Mainit po kasi dito sa amin at walang masyadong ganong karaming puno tulad na sa pinagmulan nila. Kaya yan, no, ginapto yung ginawa ko. So, ano lang, medyo natsyempohan lang na natutunan natin accidentally na pwede palang ma-harvest yung kanilang manure, no, sa paggamit netong net. So nagiging pahingahan nila tong mga dahon ng kangkong, tapos parang dyan na sila kumukuha ng dagta or ang tawag ba doon, propolis, ano ang tawag? Sorry di pa ako ganun katagal sa pag-aalaga ng hayop. Yung dagta kasi ginagawa yata nilang ano yan, propolis, ayan, no, or gumukha silang water. Anyway, harvest na tayo ng bee manure. So ganito lang ginagawa ko pag nag-harvest ako ng bee manure. Kanina pinakita ko na, pero dahil naghahanap pa yung maliit ng bee manure para daw mapapagpakain siya. So ganito lang ginagawa natin. Siguruin nyo, kasama na rin dito yung ilang mga patay na bubuyog. Ayan, tapos karamihan yan, bee poop. Ayan, so hindi pa po ako ganun katagal sa pag-aalaga, kaya pagpasensya nyo na yung mga term ko tsaka yung way ko ng pag-aalaga sa kanila, kasi kung ano lang yung alam ko, yun lang yung ginagawa ko sa YouTube Academy. Ayan, tapos gusto ko talaga mag-training. Inisip ko kung sa UP Los Baños, sa beekeeping nila doon, kaya sa Cavite, Kabsu. Ayan. Kaya lang kasi karaniwan ng araw may Saturday, hindi po talaga po pwede ng Saturday. Ayan, so kaya ayun, hanggang ngayon sa YouTube muna ako nag-aral, tapos tanong-tanong or observe sa community kung ano yung mga tanong rin doon, tapos binabasa ko na lang, no? So ayan, nabigyan na natin to kay Sam. Sami, ito na, pwede mo na ipakain sa mga sa mga plants natin. Ano yan, Sami? So nakakuha tayo ngayon ng tagapakain ng mga plants. Ayan, ang dami niya nang napakain sa mga plants natin, no? Big help yan kay Papa, kasi hindi na si Papa magpapakain ng mga plants niya. Hindi naman kita binibidyoan yung mga plants, no? Diba? Kung kesa mukmuk lang sa loob or magmarap sa gadget, no, ayan, magtulong na lang dito sa pagpakain sa mga plants ni Papa. Ayan. Pagpakain niya yung setos, yung moranensis. Ayan. Tapos ito pa sa aming Aphrodite, tsaka ito pa Agnata. Parehas lang nito. Pare-parehas silang pingicula, pings. Sticky. Ayan. Pwede mo hawakan yun, hindi mo madumi yun. Mas gusto mo ng kinukutsara. Ayan.
So dito muna tayo. Ayan, so bigyan ko pala kayo ng update doon sa mga plants natin dito sa ating growing area. Total may introduction na tayo ng pag-harvest ng bee manure, no? At ito yung mga update sa mga plants natin. Simulan siguro natin ba? Ito na lang. Para alam nyo rin, no, kung alin yung trip nyo na medyo may size, yung maliit, no? Pero makasigurado ko sa inyo, pagka hindi to yung marketing strategy or nag-advertise lang ako. Totoo talaga, base dun sa mga nakabili, na mas mabilis na lumalaki sa kanila yung mga plants. So ang paliwanag nga doon, tulad ng mga sinabi ko, iba kasi yung growing condition nila doon. So pagka nababago ng growing condition yung mga plants, kung tama naman yung basic way ng pag-aalaga mo, no? Yung mga low minerals, low mineral water and soil and sunlight, may good exposure sa sunlight, so lumalaki talaga sila ng maayos, no? Pag naililipat sa ibang lugar. Kaya pag ako nakakabili rin, yung dumarating na maliit, mabilis rin lumalaki sa akin. So, ayun lang yun, no? Hindi yun special sa mga plants ko lang, pati na rin sa ibang plants, lalo na pag-establish na at sanay sa hirap. O ayan, no? Isa na natin. Sa lagrus, ito yung mga size ng lagrus dito. Ngayon, no? Lagyan natin ng coin para may reference kayo. O, reference natin itong coin na to. So, ito naman yung clone 8. Ayan. Tapos, ito naman yung red piranha. Ayan, lit ng red piranha natin eh. Tapos plama, ayan, ilan na lang yung plama. Kaya yung mga nakabili nung una, swerte nyo pa, nakakuha kayo medyo malaking size. Tapos ito yung vigorous, ilan na lang rin. Ito yung mga halaman na halos hindi maubos dati, pero ngayon umuunti na kasi nga nabibili na eh. Bristle, ayan, bristle. Hindi ko pinropagate pero nagkakaanak na siya. Ayan, sa ilalim. Tapos ito yung bristle tooth na may bumili kanina. So kala nyo konti na lang yan, marami pa yan. Pakarami pa. So yan. Ito yung size na ganito kalaki yung binigay ko kanina. Yan, yung ganyang size. Ito naman yung, kung nagkakamali, ito yung clone 2. Yan. Tama ba? Nasaan ba yung tag na ito? So may hanapin natin. Nakaisigsagon sa. So ito yung diabolic horn, no? Ang for sale po hindi itong mother plant, yung maliliit yan sa gilid. Actually malalaki na rin yan, hindi ko lang na itanim ng maayos kasi niripat ko siya as is. Yung medium nilagay ko dito kasama ng mga plants, kaya dapat i-separate ko na para nagka-time talaga. Tapos ito yung red shark, although wala pa tayong mga pang out niyan, pero at least may idea kayo kung gaano kalalaki yan kapag lumaki. Ayan. Tapos Holland, ayan yung Holland. Ayan. Itong in-skip ko, tignan nyo yung itsura. Ang ganda. Ayan. Tsaka na natin sasabihin yung ID niyan. Tapos ito yung GJ Smiley na halos mamamatay na nung binili natin, pero dahil napakahirap maghanap nito, binili na natin at ngayon acclimated na outdoor. Ganda na. Yan, diba? GJ Smiley. UK Solace na namumula-mula sa panahon ngayon. Hindi na ganun karami, pero ganyan na sila. So, kailangan na rin ito maripat eh, kaya dapat may ripat na natin yan sa mga susunod na araw. Ito naman yung phalanx. Ayan, ilan na lang yung malalaki ng phalanx, pero madadagdagan yan. Meron pa ako isang propagation na ito doon sa kabila, pero hindi pa rin ganun karami tulad dati. Mammoth and D6L, parang pinace out ko na to. Malilit na kasi, kaya kailangan kalakihin muna. Ito naman yung sizes ng mga reverse trap. Diba? Ayan, yan yung mga sizes. Mabili rin to reverse trap eh, kasi halos wala naman nagbibenta nito sa market. So ito naman yung black star na medyo malalaki. Ayan, diba?
ang dami na ito. Kaya inisip ko isasama ko na ito sa per kilo sa Tuesday. Ito pala isa pang trace ng clone 2. Ilan lang tong malalaki ng clone 2. Kaya ewan ko kung meron pa rito sa Facebook natin. Sa Shopee. Ito naman yung orca. Magaganda yung sizes ng orca ngayon. Tsaka talagang gaganda nila. Sabi wag mo nang wag mo wag mo i-tap yung mouth nila kasi nagko-close. I-press mo na lang, sprinkle mo na lang. Kung hindi sila mag-close? Ganun mo na lang. Kasi ma-absorb rin ng roots yun. Ganyan mo na lang. Ayan, thank you. Tapos ito naman yung ating X-Spider. Iisip ko ito rin na rin yung ibigay ko na per kilo doon sa bibili nga sa Tuesday kasi nga good size sila at ewan ko parang gusto nila yung makulay pa rin, mapupula, diba? Wala tayong magawa dahil sayang rin yung kanilang effort doon sa kanilang research at kailangan talaga yon sa thesis para makagraduate sila. So ito yung alien na namumula. Tapos ito naman si SD Kronos, diba hindi na ganun karami. Ang mga mararami na ngayon yung halos bago. Yes. Yes, pwede rin. Ihulog mo lang dun sa loob. So, ayan. Ito naman yung polished Dracula. Ayan. Ito yung polished Dracula. Tapos, ito yung ilang mga phalanx na iniwan ko dito noong nakaraan. Kasi maganda yung araw dito. Diba, ang ganda na ito. Pang mother plant talaga. So, ito naman yung ARPC na hindi pinapansin ngayon sa community pero pagka ito nag-operate ulit malamang masasold out to kasi yung isa sa mga green red cultivar na talagang maugat talaga yung vein niya sa kanyang petiole. Tapos ito yung red moon drop. Wala na akong masyadong nakikita niyan at kailangan nating paramihin. Yung propagation ko na ito yung successful. Ayan, may propagate tayo. Nag-leaf pullings kasi tayo niyan. Ayan, meron na. Hindi nyo na makita masyado kasi napakaganda ng camera. Ayan, diba? Nakita nyo na may growth. Ayan. Taba itong rhizome na to kaya I'm expecting na malaki rin talaga itong mga plants at pag lumabas. Tapos, ito yung dentate. Malaki na ito dentate. Balo ko sa dentate. Medyo malaki lang. Malaki lang konti sa Cock Village. Pero malaki pala to. May B52 or D6L na ganyang ngipin. Dentate na. Lalaki nila. At nag-a-operate to kahit nasa outdoor. Yun nga lang, wala pa tayong pang release. Ito namang Burbank Best. Ito yung isa sa mga pinakamabilis mamot ng sa abroad, no? Burbank Best. Bilis na naka-recover. Ito yung isa sa mga plants na dumating dito na bugbog as in lantang gulay na may mga pasa yung plant dahil sa biyahe. So, bilis kumanda. Green talaga siya, green na green kaya ganda klaseng cultivar siya. Ganda. So minsan na tayo humanga sa green pero ito talaga. Kaya nga Burbank best talaga siya. Burbank. Ito red green na BFT. Hindi pa siya ganun ka-red. Pero nung dumating yan, red na red yan siya. Kaya red green. Cultivar yan red green na DM red green. Tapos ito naman panel trap. Ayan. Hindi pa masyadong kita yung traits. Siguro pagka nailabas natin to. Pero ayun ano to? Yan lumalabas na yung isang niya, traits niya. Yung manipis na petiole. Dito tayo banda para makita yun. Ayan, lumalabas na yung petiole niya na manipis. So ganyan yung petiole niya. Lumalabas na rin pala yung traits na ito. Tapos dito naman tayo sa Southwest Giant. Isa sa mga parang towering giant to. Ayan, Southwest Giant. Hindi pa ganun kaganda Hintayin lang natin kasi mas mga bago to kaysa dun sa kabila. Tapos etong salmon.
na imbis maubos na mabili, ang dami nakipag-trade. Halos kasi interested yung mga seller din na tulad ko. So ayan, ang dami nakipag-trade sa akin sa DM Salmon. Yes, wala na tayo. Bukas naman sa ibang araw. Gusto mo pa? Gusto niya pang magpakain ng plants. Mahirap pa kasami eh. Hindi, ito, mahirap i-harvest yung mga ano doon. Si mama lang yung makagawa niya kasi siya yung nagtahi niyan eh. Sa ibang araw na lang, kukulik ko tapos i-save ko. Ang pakinis nito kung paano ka magkukuha doon ng nataang puno na nakakayaman. Hindi, i-ano ko naman yan. Ilalagay ko naman sa box yung mga bees na yan. Kaya may iba ng area yan. Gusto ko lalagay. Thank you, Sammy, for helping Papa. Ayan. So, nabuboard ka? Nabuboard ka? Oh, gusto ko yung pagkain mga picture. I want picture plants. Sa ng mga people. Mag-ano ka na lang. Heaven! Mag-ano ka. Kunin mo yung mga basura, yung mga tindahon ng mga nahulog. Ilagay mo sa lalagyanan. Dito, ito. Ito sa amin. Kasi nagbibideo pa si Papa. Ilagay mo dyan yung mga tindahon. So yan, pag yung bata sanay sa gadget, yung time na hindi nila maboard sa madaling salita. So kailangan bigyan mo ng mga activities para yung brain nila gumagana. Naiintindihan ko to kasi gamer din ako. Maliit pa ako, nag-game na ako. So alam ko yung utak ng gamer. Talagang gusto niya laging may iniisip or ginagawa, na-accomplish. Kasi ganun sa game eh, diba? Sa mga quest, halos hindi ka titigil hanggat hindi mo na-accomplish yung isang mission or quest na yun. Anyway, balik tayo dito. Ito yung salmon. Ito yung ilang beses gustong mag-flower. Pero ang dami nagsasabi na pwedeng pag-flowerin or mag-flower yung isang halaman tulad ng ganito. Kahit na maliit pa. Nag-agree naman ako doon. Pero, iba kasi yung sitwasyon nito. Ito ay galing sa mahabang biyahe. So kaya siya nagpa-flower, kala niya mamamatay na siya at ito na yung chance niya na mag-flower dahil nga naitanim na siya sa mas maayos na lalagyan. So sa mga time na ganoon, pwede ka mag-decide na i-cut yung flower para ma-conserve yung energy niya at mag-focus sa mga traps instead sa flower nga na stock na napakalaki noon. So sinasabi ng iba, magpo-photosynthesis naman yan. Bakit kailangan mo pang i-cut yung flower? Eh green rin naman yung stock. Means na capable siya for photosynthesis and to support yung kanyang ginagawang pagpa-flower. Pero ang problema kasi po noon, kung i-observe nyo ang mga halaman na nag-flower, kahit na after nilang mag-produce ng kanilang seeds, eh nag-i-stay ng hindi ganong kalaki, no? Or delay yung kanilang growth right after ng kanilang pagpa-flower or during the time na nagpa-flower sila. Eh etong mga to hindi pa fully acclimated, tapos nag-flower na. So, nag-decide tayo na i-cut yung flower nila. Hindi ko sigurado kung tama itong ginawa ko, pero sa tingin ko tama naman. Kasi kung hahayaan ko siya mag-flower, hindi ito lalaki eh. No? So, susunod na lang pag once na-establish na siya at marami na tayong ganong klase ng Venus flytrap, hayaan na natin siya mag-flower. So, next, ito naman si Korean Melody Shark na sinasabi sa akin nung nagbebenta, sir, tsaka ka na bumili pag nag-summer na kasi dito may snow pa rin hanggang ngayon. Sabi ko, please, padala nyo na kahit maliit. So, ayan, pinadala na nila sa akin itong maliit na to. So, ayan, kasi gusto ko talaga magkaroon ng Korean Melody Shark. Natagal ko nang walang Korean Melody Shark. At sa tingin ko lang ha. Hindi ko sigurado, pero hopefully kayanin na natin buhayin ito ngayon. Kasi ang Korean Melody Shark isa sa mga pinakamahirap buhayin. Korean Melody Shark, Wacky Traps. Kasi bakit? Kakaiba sila eh. Hindi sila basta nakakakain. Itong Korean Melody nakakakain, pero ang nipis ng petiole sa halakas ng hangin dito, hirap silang lumaki. No? May space pa naman tayo doon sa isang growing area, so maaaring ilipat natin to doon kapag medyo gumanda-ganda ng condition niya.
So ito naman yung GJ Andromeda. Pom-poms rin to, pero sa ngayon puro normal traps yung nakikita natin. Galing to kay Sir Jack Salcedo. Ito naman gap teeth. Yan. Galing rin to dun sa isang collector, no, na kinukuha natin ngayon ng mga new cultivar. Gap teeth. Yan. Ito yung isang Venus flytrap na yung kanyang mga lashes, although hindi pa masyadong kita ngayon sa kanyang traits, kung mapapansin nyo, layo-layo yung kanyang lashes instead na sa normal traps magkakadikit. Ito layo-layo, para siyang so hindi pa yung ganyang kalayo-layo. Pagka lumakilaki itong planta to, makikita natin yung pagiging gap niya, magkakaroon ng gap yung bawat mga lashes niya. Kung gusto mo pang maging continue, magtanggal ka pa ng mga kung tired ka na. Bukas naman. Okay, naka 1 hour and a half ka na kanina eh. Bukas naman. Nood mamaya na pagbaba ko. So ayan, ito naman yung Lucha Fates, no. Nung binili ko to, kasi nga sabi ko unique rin yung traps niya, pero nung nakita to nung iba, like si Sergio, sabi niya sa akin, alam mo ba, yung Lucha Fates na yan, hindi pa yun yung final form niya, no. Bukod sa mas lalaki pa yan, mas magiging thick pa yung kanyang mga traps, no, na halos magkasing itsura sila ng tawag dito, diabolic horn. Ayan, halos ganito daw yung itsura niya. Ayan. Sammy, kita tayo mamaya. Love you. Mamaya bababa na si Papa. Ayan, so ito na yung Coffee Lodge naman. So ayan, yun talaga yung sizes niya ni Coffee Lodge. Maganda pa rin, pero hindi na ganun kalalaki. Kailangan ko siguro itong ilagay na sa loob, pero good size pa rin naman kung tutuusin. Ayan, may mga malalaki rin eh. Siguro hindi ko lang gagalawin muna. So, ayan yung Coffee Lodge Royal Red. Ayan, may mga Royal Red na tayong medyo good size. Ayan, tapos ito naman yung cow couch. Ayan, cow couch. So ayan, ganda niya, no. Hindi ko pa ito napapakita yung talagang ganda niya. Hindi ako nakakita masyado sa internet ng ganyan ko. Yung pagka-red niya, tsaka yung teeth niya, tingnan niyo, oh. Ganda. Perfect yung pagkaka triangle, no? I mean, wala siyang yung parang sa bristle tooth or sa mga yan, sa threads. Tingnan niyo sa threads. Tignan nyo sa yan ang diferensya. Maaring doon sa mga bago hindi nyo makita yung difference, pero sa mga may alaga na ng mga trebs, mga Dracula type, kikita nyo yung difference. Kaya nga underrated tong couch na to. Ang ganda talaga siya. Hindi lang sikat sa mga beginner, pero as a collector, I think magandang magkaroon talaga na yun. So ito naman yung Akai Ryu F5. Ayan, dami-dami na, diba? Dati hirap na hirap tayong paramihin ito ngayon. Ayan, ganyan na karami. Kailangan na rin itong i-repat sa bigger planter siguro. Tapos ito naman si Thorny Devil, although wala pa tayong pang release, para lang sneak peek. Ito yung maganda pa sa Asura, sa Aspera. At napaka uncommon pa nito sa market. So ito pa, Supernova. Supernova, hindi pa siya nagpo-pompom strand. Miss Pembici na nagkasalabas yung ganyan dapat siya. Yung kanyang tag. Diba pataas to kaya lang pinropagate natin. Successful naman yung propagation. Kaya lang nawala yung pagiging upright. But anyway, at least parami natin.
Ito naman yung Ramesses na napakaganda. Nung pinutol natin, nagtampo yata. Pero at least naging successful rin yung propagation natin. So maghihintay pa tayo ng matagal-tagal ulit bago ito mapaganda. Ganun pala yung Ramesses, no? Tatampo siya. Parang dormant siya na bigla. Tapos ito si Troll naman, hindi yata successful yung propagation ko na ito. Natunaw. No, pero ngayon bumabawi. Alam mo, pangit, oh. Kaya nagmaxi ako dito eh. Inisip ko baka may problema yung ilalim. Ay, nagmaxi na Starkel G. Ito naman yung Aurora Borealis. Ayan, successful na rin yung propagation. Ayan. Tapos ito yung Werewolf Spawn. Ayan. Ayan, Werewolf Spawn. Tapos ito naman yung Corrigan. Itong Corrigan maganda rin. Yung kwelyo niya yung unique sa kanya. Ang Venus flytrap na may kwelyo or walang neck part. Ayan. So ito Dracula X Purple Giant. Ayan. Tapos ito naman RM. Ano bang ibig sabihin ng RM? Nakalimutan ko na. Tapos ito Pasitut. Ayan. Ayan yung Pasitut. DCXL na nagiging XL na. Lumalaki na siya. Tapos ito naman yung Periscope na successful rin yung ating propagation. Dami, oh. So may mga time na okay yung way ng propagation natin. May mga time na hindi ganun kaganda epekto tulad sa mga, sa tingin ko dahil ano to, isanay sila sa grow light. Tapos ina-acclimate ko pa lang siya sa outdoor, tapos pinropagate ko agad. Ayan, naging masyado tayong mabilis sa pagpo-propagate. Tapos ito naman yung cap trap, na ilan lang yung traps pero pinropagate agad natin. Ayan, successful naman. Yun lang yung maganda doon. Ayan, oh. King Henry na hindi ko talaga tumapaganda dito sa growing area. Actually namatay yung isa. Dalawa to eh. Namatay yung isang King Henry ko. Natira na lang itong isa. Nangihinga lupa. Sana mabuhay. Tapos itong PPE. Ayan, medyo gumanda na si PPE ngayon. Dami-dami. Sana maparami pa natin. Mapalaki pala. Maparami. Ito naman si SPB na kanina lang may bumili. No? So pag-isipan niya muna kasi nga hindi pa ganun kalaki at wala pang traits SPB. Pero sure ako na SPB yon kasi galing rin yon dito sa mga to. Ayan. So ito yung propagation natin. Successful na. Tapos ito naman yung pondu, no? Na nabuhay kasi ito bating to sobrang liit. Malaki yung in order ko. Kaya na-refund ko, partial refund. So imbis na sabi niya galing kasi yan sa dormancy, no? Sabi ko may tatlo siyang ano dun eh. Sabi niya meron akong malaki tsaka yung maliliit, tapos may medium. Sabi ko yung pinakamalaki na kasi gusto ko rin tong cultivar na to. Siguro ewan ko kung nung nagkamali siya or talagang maliliit talaga itong pundo. Sobrang liit talaga. Nakita nyo naman to nung dumating, di ba? So yan, pumayag naman siya. Sabi niya, sige, yung mga susunod na lang isisend na ng picture o kaya order daw ako sa summer para mas malalaki yung maibigay nila. Tapos ito naman yung propagation natin ng Wifula. Successful na itong propagation natin dito. Medyo malaki-laki na. Tapos yung isa, ito leaf pulling, successful na rin. Tapos ito pa isang leaf pulling, so hopefully successful rin yan, no? Pero yung mga ganyan kasi ang hirap i-count kapag hindi pa malaki talaga. Ang hirap pala na itong Wifula. Kala ko ganun lang kadali. Madali siyang i-propagate pero palakihin, ibang usapan. Ayan. So siguro kailangan natin itong i-repot sa mas magandang medium. Mas maganda meaning mas maraming perlite. Kasi mas madaling matunaw to kaysa sa mga normal na mga Venus flytrap. Sumunod itong Supernova na ang ganda. Ayan si Supernova. Puro
pom-poms yung kanyang nilalabas na mga traps. Ayan, habang naglalabas siya ng pom-poms, picture. Kasi may mga time doon na nawawalan rin to ng pom-poms. So darating yung time magpo-pom-poms ulit siya. So yan. So okay rin naman. Kasi kung hindi siya magsa-cycle ng ganun, paano siya makakain, di ba? So sumunod itong fuse tooth. Iba rin to sa Pasi tooth, mas malaki to. Ayan. Fuse tooth. Ito naman yung Diabolic Row natin. Napakaliit, ang tagal lumaki. Pero hopefully bumaboy-baboy siya kasi red cultivar. Hirap talaga tayong palakihin dito ang red cultivar sa growing area natin. Sumunod ay Freaky Star. Ayan. Although may propagation na tayo, hindi pa rin tayo nag-out na ito kasi medyo mahal ko na nakuha eh. So siguro palakihin or paramihin muna natin. So magkamukha yung Freaky Star sa space pero mas parang mutated tong Freaky Star. Ayan. So itong red sawtooth or sa ibang ID ay sawtooth lang, no? Pero red sawtooth talaga yung pinaka original name nito pag ni-research nyo. Ayan, red sawtooth. Sumunod itong mga tissue cultured na mga BFT natin, nandito pa rin, ang dami nyan at dami na rin nabawas dyan, pero yun nga, sa dami hindi mo mamalaya na nababawasan. Ayun naman yung goal ko dyan. Kaya ako nagbumili ng sobrang dami. Kasi mas mabili sa akin yung mga mura na ganyan. So kumbaga, ayun yung mga natin, daily na mga order. Puro mga typical kasi ayun yung mga mura na gustong bilhin ng mga beginner. So ito naman yung mga natin, scarlatine. Ito yung mother plant, no? Ang dami niya ng anak. Pero ito yung mga for sale natin, scarlatine yan. Good size. Okay na rin naman. So sumunod, ito yung mga seed grown. Nangangalay na yung balikat ko. Wala pa tayo sa kalahati. So ito yung mga seed grown. Daldal ko kasi. Ayun yung mga seed grown. Sir, bakit hindi mo ito ibenta? Ang tagal na nito sa'yo. So actually, iba kasi usapan pagka seed grown, no? Kung mag-umpisa pa lang, inalagaan mo na to. Ang goal ko ngayon, makakuha ng mga unique traps dito. So bago ko ibenta, no, yung mga naging typical na, pero siguro mababawasan ko rin to pagka may bumili ng yung per kilo. Pero kailangan talaga akong ibenta kasi kung ibebenta ko, ibenta ko na lang yung mga tissue cultured ko na mas magaan pa sa kalooban ko. Kasi ito kung kailan kami nag-start, doon ko rin ito tinanim. Ganun na sila katatagal. Samantalang tissue culture several months pa lang. Ayan, so itong hindi naman sa minamalit yung mga tissue culture ayan nga yung ating bread and butter, daily bread. So ito naman yung sec giant natin. Ayan, magaganda yung sizes. Yung mga nire-release natin ngayon halos ganito yung mga size. Ayan. Ito naman yung vampiro na yung mga large naging extra large na, lalaki na. Ayan. So kanina nag-propagate na ako nito, yung mga kumpol, ayan, pinag-iwalay ko na para may out na natin na small. Pero hindi pa natin i-out ng small kasi mga gantong size yung pang-out natin ng small. Ayan, medyo malaki ng kaunti. Tapos medium naman, ganito. Tapos ganito na yung mga large. So hindi natin pwedeng babaan yan kasi sa source natin may ganun talagang presyo. Actually mas mahal pa. Nilagyan lang natin ng talagang small para lang ma-avail ng iba. So ayan. So ito naman yung clone 5 natin. Marami pa rin at napakaganda. Yun nga lang hindi na ganun kalalaki. Pero maganda siya. Mula-mula. So ayan. Bilisan na natin kasi buti ito rin isang oras mahigit lahat ang update natin. Ito si Square Teeth, yung ating pinapalaki pa kasi ang tagal na ito lumaki sa mga green cultivar. Isa ito sa mga pinakamatagal lumaki.
Ililipad lahat ng ito pala natapon. Yung pinakolekta ko sa kanyang mga tuyong dahon. Nangin. So ayan, balik tayo dun sa square teeth. Sorry ha, nahilo siguro kayo dun. So ayan yung square teeth. Ito naman yung green joke. Ayan, siguro typical to, i-release natin as typical or separate cultivar. So may history yan, tsaka ko na ikukwento ko na sa ibang video. So ito yung hawk. Ayan yung hawk. Ito naman yung isa sa mga nagagandahan ako, pero parang common na sa market siguro to, pero para sa akin maganda to eh. Ayan, Pro Giant. Tapos ito naman si Lips and Lashes na nilalaki. Ayan, na-propagate ko na yan, kaya medyo nagganyan yung growth niya. Propagation na dyan, pati dito ang laki nga ng propagation kasi ito. Ito naman si Pon na dating ayokong bilhin dahil napaka walang unique sa kanya, pero ang B52 nga lang, ito nyo, pero ang ganda pa rin sa laki. Kumbaga giant cultivar na sariling atin. Princess of Negros. Para siyang corona. Ini-imagine mo na Princess of Negros. Para siyang may corona, kaya Princess of Negros siguro. So ito naman yung mga another mga batch na tissue cultured plant natin. Ang dami niyan. 3 trees at 1 port. Tapos ito yung sunrise. Yung lahat ng nabiling sunrise, yung pinakamalalaki yung binibigay ko sa kanila. Kaya kung mapapansin nyo, malalaki yung nare-receive yung sunrise. Ayan. So madali lang naman palaki itong sunrise. Bakit ayaw nyo palakihin, sir? Kasi wala tayong space doon. Pag gusto nyo palakihin ito, lagay nyo sa lilim or partial sunlight, lalaki yan bigla. Kaya lang magi-green siya, hindi siya yung red na red tulad niya. Ang gusto ko naman kasi ma-experience nyo na pagka-receive nyo, biglang laki. Para bibili uli kayo. Para masatisfied kayo na sa paglaalaga nyo, di ba? So ito naman yung mga seed grow natin na hiniwalay na natin at pinpropagate at successful na rin. Tingin ko ito yung unang may re-release natin kapag na-propagate na natin ng maayos. DM Mimic. Ayan, dahil sa kanya mga ngipin as yung Mimic sa Ragnarok Online. Tapos ito naman si Taguro kasi kita nyo naman propagated na yan pero kanyang pakalaki. No, sana nga kung bibili uli sila ng per kilo, ito mapasama to. Kasi ito talagang per kilo na BFT pag naparami mo. Ang bigat yan yung rhizome pa lang yun. Hindi ko alam kung gaano kabigat. So ito naman si Cerberus na hirap akong paramihin. Pero at least buhay na siya. Yan. Tapos ito nga yung iba. So hindi big mouth yan. Papatanggalin na to. Yan. So ito naman yung red microdent. Ang daming nagka-trip na itong nakabili naman sila. Ayan. So red microdent. Pero at least yung mga porcelain natin yung maliliit. Pero ang bilis naman lumaki na ito kapag nilagay niya sa grow light. Hirap lang talaga ako sa indoor. Sa outdoor na palakihin yung mga red cultivar natin. Kailangan ko na rin itong i-propagate dahil dadalawa na lang. Tapos may tag-isang maliit. Hindi yata nag-successful yung ibang propagation natin o natago. Ayan, natago pala. Ayan, meron pa tayong mga propagation dito. Kumusta kaya sila? Baka natunaw na to. Ay, hindi naman. So, kailangan natin i-expose yan yung mga ganyan. Kasi pag hindi nyo in-expose yung mga propagation na yan, matutuyo lang yan. Ito yung isa gandang-ganda ako dito. Icistus. Ayan. Ayan, di ba napakaganda. Ito naman yung red long finger. At ito naman yung honeycast butterfly. Ganda rin talaga na itong honeycast na ito. Underrated rin ito. Siguro sa mga ito yung isa sa mga pinakamagandang mutated traps. Kasi bukod sa napaka-functional ng traps niya. Yung kulay, tsaka tindig niya. Ang ganda. Honeycast butterfly. Bilis lumaki. Tapos ito naman yung Archangel na red. Ayan. Tapos
Tapos ngangalay na tong balikat ko. Kabilang kamay naman. So ito naman yung B52 is Lux Giant. Ayan. Ito naman yung Trebs Red Dentate. Ayan, ang dami oh. Lumaki na yung mga malilit natin dati. Ayan, kaya bili na kayo. Medyo mahal lang ng konti yan. Tapos ito yung C3 or Clone 3 galing kay Sir Bolger. Ito yung mga pinakamarami natin dati. Kasama naman Clone A, Clone 2, Clone 1. So halos binenta ko na yung iba kasi marami na. So ayan, tapos just shoop distraction. Ayan, napapaganda na rin natin ng shoop distraction na dati natunaw lang natin dito. Kaya maganda kung bibili kayo, mas maganda yung hindi galing sa leaf pullings kasi natutunaw ng mabilis ang galing sa leaf pullings. So ayan. So ito yung Petit Dragon natin na parang nag-dormant si Petit Dragon na. Ay kailangan ko itong i-propagate. Medyo matamlay. Buti na lang may mga propagation tayo dito. Hindi maganda lagay ni Petit Dragon. Medyo nakaangat siya sa medium. Ayan o. Ayun ako kailangan itong i-propagate. Ayun ang kusang natatanggal o. Ano nangyari dito? Hindi masyadong basa or ano ito, may peste. So kailangan natin itong propagate. So ayan, itatabi ko muna to. Hawakan ko kasi baka makakalimutan ko na kailangan ko palang itanim. Tapusin ko lang itong video. So ito naman yung Shenron. Ayan. Ayan yung mga propagation natin ng Shenron. Tapos ito si Asura. Ayan, nakilose rin yung traps niya kanina. Pero okay lang. So ayan. So ito naman DMDC. Ayan, ito po yung mga DMDC. Good size rin yan. At ito si Red Sangria. Kailangan ko rin i-check to kasi parang umangat rin to. Ayan. So ito naman yung GJ Mabusa. Ayan. So may mga time talaga na kailangan natin i-check yung mga plants kasi tulad nito, kung hindi ko to nakita ngayon, goodbye na to. So ito naman yung Tiger Punks. Maganda rin, ang daming good size. Red Dentate. Ayan, tapos Dracula Purple G, Wilhelma. Maniwala ba kayo na gatuldok lang yan dati mga yan? Ngayon lalaki na. Dirk Bentham, Archangel, Arctrap pala, Arctrap, Supenchel, Harley Quinn na dating maganda na pinropagate ko, umangit. Peach Giant and Volkner. May nagsasabi sa akin na ang Volkner daw ay clone din, ang Clone 8. Hindi ako sigurado kaya papalakihin muna natin to para malaman natin. At i-research natin pagtanong na natin. Ewan ko ba't nila pinangalanan na Volkner. No? Dahil si Sir Volkner pinagalaga. Joke lang. And so etong plant na to na nakita natin kanina, tingnan natin kung anong problema. Aring maging experience nyo rin to. Biruin nyo to, malaki na pero ganito pa rin yung nangyari. Ano ba natin ito sa setup? Dito na lang. And so ang naging system niya, hindi siya nakabilot sa ano hindi siya nakabilot sa sa sphagnum moss. Kaya matutuyo talaga to. Ang gagawin natin, i-replantan. Tapon na natin itong may mga bulok-bulok. Ayan, tapon na natin. Ang gupitin na natin ito kasi okay pa naman yung pandilig ko At ngayon lang ako nag-fertilizer. Ano ito nangyayari dito? Walang siguro hindi maganda yung pagkakatanim ko or hindi ko talaga na-check kasi nadami na ng BFT.
tatanim na uli natin to. Sino ba yung ating tweezer? Wait lang ah. Yan natin yung tweezer. So, ayan, tanim na uli natin. Wala akong mapaglagyan na itong ayan, dito na lang. Ayan, so tatanim ko ulit ito. Buwan na lang ako dito ng ano. Ayan, kuha tayo. Manghiram tayo ng live sphagnum kay Asura. Kasi kung sa quality lang ng live, ang pinakamagandang live na niligay ko yung kay Asura kasi alam niyo naman yung presyo niyan. So ayan, nanghiram muna tayo ng live sphagnum. Hindi siya kasi nakadikit, no, yung pagkakatanim sa kanya. Sana maka-recover pa. Pero medyo alangan ako dito. At least na naagapan natin bago pa matunaw mahuli ang lahat. Ito, tignan rin natin tong isa na parang alangan din ako sa itsura. Ito medyo okay pa naman. Red Sangria. Ito nga yung nag-ano ko, sabi ko baka mamatay eh. Naunahan pa nung Petit Dragon. Kakaiba sa ano. Nakatawa rin minsan yun, no? So ayan, replant lang natin to. So ayan, so, hindi ko na muna didiligan yan dahil padidilig ko lang kanina. Basta nai-replant ko siya na maayos. So yan, oh. Meron pa pala tayong ibang mga plants na hindi natin update kanina. So siya na sa ingay ng mga nakamoto. Ewan ko ba. So ito yung mga bagong halaman natin na ito yung update sa kanila. Okay naman sila lahat. Nung una akala ko mali yung decision ko, pero ngayon parang okay naman pala. Kasi galing to lahat sa indoor at talaga siguro nasa low light to. Ngayon nilagay ko agad sa pulsan yung galing sa low light. So ano ba naging epekto sa kanila? Nangitim yung mga dating traps. Ang magandang naging epekto ay ito. Tingnan nyo maigi. Multiple growth point. Ayan. Tapos ito wala pa. Itong wala pa to. Pero palagi ko may growth na yan sa loob. Si Rosabella yan. Tapos ito si Crispy Sun. Ganun din yung nangyari. Multiple growth points. Or multiple growth yung ayan, nilabas niya. Pati ito si Wine Mouth. Ayan. Ganyan din. Si Yellow White. Ito yung gusto ko rin makitang malaki eh. Si Yellow White eh. Kaya yung mga new growth niyan na hindi nangitim, happy ako. Tapos si Lunatic Fringe na ganun din yung naging epekto sa kanya, parang lumabas or gumising sa dormancy. Ayan. Wheel, ganun din. Actually baka ito yung pinakauna na lumaki sa lahat. Si Whale. Tapos si Pacman. Marami rin siyang new growth point. At dalawang plantlets yan. Ayan. Ayan at ito. Double Trouble. Ayan. Space. Ayan, wala pa tayong pang-out. May nagtatanong na ito. May pang-out na tayo. Wala pa po. So anyway, yun yung mga update sa mga plants natin. So ako na kayo update sa ibang klaseng plants. Dahil ang haba na itong video. 50 minutes na to. So mamaya update ko naman kayo sa mga pingikula. I-separate na natin yung video nun kasi napakahaba na. So yun lang muna. God bless and bye bye. Sakit na ng balikat ko.
Grabe. Paano pa kaya ibang mga nag-aalaga na may thousands of cultivar? Paano na namamanage yun, di ba? So, kaya siguro ang daming namamatay ng plants dahil, tulad ko, hindi pa ganun karami itong mga halaman ko, pero namatay ako dahil hindi ko masyadong napansin na hindi maganda yung pagkakatanim ng mga BFT ko doon sa dulo. So, lesson learned, no? Kahit na marami kang plants, mas maganda na isa-isahin mo. Huwag tayong tamarin. No? So, lesson learned na talaga yan. Kailangan iripat natin ng maayos. Ayan. Yun lang muna. God bless and bye-bye.